Patuloy ang pagdagsa ng tulong sa 56 na pamilyang nasunugan sa Barangay Palatio. Pansamantalang nanunuluyan ang mahigit 100 individual sa Palatio Covered Court na nagsisilbing evacuation center. Kabilang ang One Meralco Foundation sa mga mabilis na nagparating ng tulong nitong 26 ng Enero sa mga nasunugan. Napag-alaman na walang patid ang One Meralco sa pagtulong sa mga nagiging biktima ng sakuna at mga nangangailangan ng tulong. Ito yung mga relief donation from One Meralco Foundation. So nabalitaan kasi natin yung sunog na nangyari dito sa Barangay Palatio from Cap Bobot Guevara. Kaya humingi tayo ng tulong or assistance sa One Meralco Foundation para makapagbigay ng konting tulong dito sa mga affected nung sunog natin. So usually ginagawa naman to ni One Meralco Foundation, yung nagbibigay talaga ng tulong para dun sa mga nangangailangan na tao. And syempre, itong ginawa din naming pagbibigay ng relief good dito is part of the partnership with Pasig LGU and Meralco, syempre sa pamumuno ni Mayor Vico Soto. Meron siyang bigas, merong delata, tsaka merong coffee. So kahit papano magiging tulong na rin para dun sa mga affected na sunog. Sa mga nasunugan, alam ko napakahirap nung dinadaanan nila ngayon, and siguro wag silang mawalan ng pag-asa, and hopefully makabawi at makabangon agad sila. And kung meron pang gustong magpaabot ng tulong gaya ng One Meralco Foundation, I think open na open naman ang Barangay Palatio at yung mga taong nandito upang magbigay ng assistance sa pag-aabot nila ng tulong. Tiniyak ni Kapitan Bobot Guevara na tutulungan ang mga nabiktima ng sunog sa abot ng kanilang makakaya. Nagpasalamat din si Guevara sa mga nagparating ng tulong sa kanyang mga kabarangay. Ito ay nangyari doon sa Bulante at saka sa San Agustin Street at Soriano. Nagmula sa isang bahay, pero nasa gitna kasi ito, light materials, kaya isang iglap lang talagang lumaki yung sunog natin. 185 individuals, 56 families, 22 na houses po ang nasunog. Nag-aayos na naman po sila ng bahay. Itong evacuation center naman ay pinoprovide po ng barangay ang kanilang pagkain, umaga, tanghalian, hapunan. Provided po natin for 3 days. 4th day, i-request naman po natin kay Mayor ang kanilang mga pagkain. Basta abot po na makakain ng barangay, tutulungan po ang ating mga biktima ng sunog. Itong area naman po ito, talaga inila po muna natin para sa kanila. Pasensya na po ito sa mga nagbabasketball, tsaka nagbabalibol. Pagkatapos naman ito, pwede nyo na ulit sila magamit. Pasamantala, bigyan po natin ng pagkakataon sila na magkaroon ng temporary na tirahan hanggat hindi po nila nagagawa yung kanilang mga nasunog na kabahayan. Unang-una, nagpapasalamat doon sa mga nagbibigay ng tulong. Dagsa po ang nagbibigay ng tulong. Kung natatandaan ko nga, si Vice Dudut yung una nagbigay, tapos dumating na rin po yung ibang mga konsyal natin, si Mayor Vico kagabi po nagbigay, at itong naabutan mo, di ba, ito yung sa Meralco, One Meralco Foundation, nagbigay din. Kahapon si Senator Francis Tolentino, papasalamat din tayo, yung isang senador kahit sa maliit na barangay dito sa Pilipinas na may nagkasunog ay binigyan ng oras at panahon ng ating Senator Francis Tolentino. Marami pang mga nagbibigay, si Konsyal Bonta, Konsyal Kiko, yung iba mga private donors nagbibigay dyan, ang Kalinga Party List, si Akay ni Sol na Foundation Party List. So marami mga nagbibigay. Baka pag inisiyais ako, medyo may makalimutan ako. Pasensya na po dahil wala akong listahan dito. Mensahe natin ay dapat pag-ingat po, no? Lalo yung po yung ngayon na may mga bahay ng mga light materials, i-orient po natin yung ating mga kasama sa bahay. Tsaka isa po, re-request ko sana po pagka naghihingi ang barangay na magte-train pagdating sa basic firefighting at saka yung first aid, sana po mag-comply yung mga tao, lalo yung mga presidente ng homeowners. Mag-comply po tayo. Kasi katulad itong naranasan natin na sunog na to, kung kailan nandyan na yung sunog, yung mga tao gusto nila inyugos, gusto sila bumomba, hindi po naman po pwedeng ganun-ganun na lamang kasi baka po madisgrasya kayo. Kaya nga po kung may panawagan ng barangay na training, umatin po kayo para naman po sa inyo yung gagawin natin, para mas madali po natin na nabibigyan ng solusyon yung mga problema, partikular itong nangyari ng mga disaster.
Ayon sa mga nasunugan, bagamat mahirap ang kanilang sitwasyon, ay lubos ang kanilang pasasalamat sa mga tumutulong sa kanila. Sa ngayon po, nagsisiksika kami sa loob ng isang tent po. Bali, 2 pamilya po kami rito. Okay naman po, kahit paano kasi sa mga binibigay ng aming mayor, congressman, na may mga binibigay na relief funds, okay naman po sa amin. Medyo mahirap po kasi nga siksikan, mainit pa po. Kaya siyempre yung mga bata pa, isa pa yung mga bata. Dahil nga sa mainit po yung masikip. Ngayon, tis-tis muna po dahil ganito nga po nangyari sa amin, hindi maiwasan aksidente po. Kaya tis-tis na lang po. Nagpapasalamat po ako kasi unang-una sa lahat kahit pa paano nakaka-survive po kami sa sitwasyong ganito. Mga relief foods, mga tubig po, yan, mineral po. Tapos mga galing school po, mga nag-donate po sa ibang po namin, sa mga PTA po namin, PTA officer po sa school po namin, mga konting damit, mga damit na pinaglumaan po, gano'n, mga pagkain din po, tsaka mga gamit na rin ng bata po. Ito, medyo hindi pa rin nakaka-recover sa nangyari kasi mahirap. Sabi nga nila, manakawan ka na, huwag lang sunugan talaga. Bali yung kasama ko yung parents ko, tsaka yung mga ate ko po. Tsaka yung mga ibang kapitbahay namin dito sa isang natukom. So, medyo hindi naman kami nakakatulog na maayos kasi syempre hindi kami naninibago, hindi kami sanay na yung bahay namin. Tapos dito kami sama-sama, siksikan, ganyan. Tapos hindi kami makapaniwala sa lahat-lahat. Ganun. Yun namin. Habang ginagawa po yung bahay, hanap po naman ng matitirahan kasi kawawa yung mga bahay. Yung mga bata nga, sinesave namin para kahit papano may matulugan kami maayos at hindi sila yung ganito kagulo na syempre mahirap naman palabas-labas sila dito, hindi naman alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya niisip namin bawat isa sa aming pamilya, hanap kami ng matitirahan muna pansamantala habang hindi pa naayos yung bahay namin sa nasunugan. May mga tulong naman po at nagpapasalamat kami kasi maraming mga kamami namin sa school at sa mga namin, konsehal sa cup namin. Sila po yung tumulong sa amin, nagbigay ng mga relief goods, mga damit para kahit papaano may masot yung mga anak namin. Pagkain namin, sila rin po nagbibigay kada oras po. May po sa labas, pagkain. Tapos sa gabi naman po, magbibigay din po sila ng pagkain para sa amin. Bawat isa po, pagkain. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa kapitan namin, si Kap Bobot Guevara, sa mga konsi na tumulong sa amin, nagbigay ng mga donation, damit, pagkain, at sa school na nagbigay sa amin sa SPTA po, sa school ng Pasig Elementary School. Maraming salamat din po sa mga damit at sapatos, sa mga kagamitan ng mga bata na ibinigay nila sa amin. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.